si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, ikalawang kaso ng Mpox muling naitala sa Baguio City. Barko ng PCG muling hinaras ng China Coast Guard. DFA, pinag-aaralan na ang posibleng epekto ng pagsuspinde ng foreign assistance mula Estados Unidos. NGCP, siniyasat ng Kongreso ukol sa pagkontrol ng transmission grid. Misis ng umano'y espiyang Chinese, iginiit na inosente ang kanyang asawa. CICC, nagbabalas sa publiko sa paglaganap ng loan scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nakapagtala muli ng kaso ng monkeypox o Mpox ang Baguio City kinabukasan matapos ideklarang nakarecover na ang unang pasyente nito noong ika-17 ng Enero. Ayon sa Public Information Office ng lungsod, ang kaso ay naitala mula sa 22 taong gulang na lalaki. Nagpakita ito ng mga simptomas na malatrangkaso at mga pantal sa palad, mukha, braso, dibdib, anorectal genitals at ilang bahagi ng kanyang likod. Kasalukuyang nasa home isolation ang nasabing pasyente. Muli namang tiniyak ni Mayor Benjamin Magalong na walang dapat ikabahala ang publiko at pinaalalahanan na sundin lamang ang mga health protocols. Libo-libong participants ang nakitakbo sa ginanap na Open Government Partnership o OGP Fun Run na pinangunahan ng MMDA, DBM at PRC. Ang naturang kaganapan ang panimulang aktibidad para sa gaganaping Philippine OGP Asia and Pacific Regional Meeting para sa buwan ng Pebrero. Narito ang ulat ni Princess Castro. Higit kumulang 4,000 participants ng kauna-unahang Open Government Partnership o OGP Fun Run 2025 ang nakilahok nitong weekend. Ang kaganapan ay inisyatibo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Department of Budget and Management o DBM at Philippine Red Cross o PRC kung saan layon nitong isulong ang malusog na kalusugan para sa lahat at nagsilbi rin itong panimulang aktibidad para sa darating na Philippine OGP Asia and Pacific Regional Meeting sa susunod na buwan. Bukod dito, i-donate naman ang proceeds ng Fun Run sa mga humanitarian mission ng PRC tulad ng pagtugon sa sakuna, tulong para sa mga apektado ng labanan at blood donations. Sa panig ni MMDA Chair Atty. Romando Don Artes, ang kaganapan ay layong palakasin ang pakikipagtulungan at koordinasyon sa lahat ng stakeholder tungo sa pambansang pag-unlad kung saan nakaangkla ito sa people-centric na pamamahala na naaayon sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa nagkakaisa at progresibong bansa o ang kampanya nitong Bagong Pilipinas. Habang lubos namang ikinagalak ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang naging tagumpay ng Fun Run. Ang Fun Run ay nagsimula ng alas 5 ng umaga sa Quirino Grandstand kung saan 3 kategorya ng distansya ang hatid nito, ang 3 kilometers, 5 kilometers at 10 kilometer run. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muling nalagay sa alanganin ang ilang mga crew ng Philippine Coast Guard matapos na mag-deploy ng nakakabinging device ang China Coast Guard. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Kakaibang pangaharas ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas ang naiulat nitong nakaraang weekend. Muling namataan ang presensya ng China Coast Guard sa karagatan ng Zambales. Escort nito ang tinuturing na monster ship ng China na pinakamalaking Coast Guard vessel. Sinubukang lapitan ng BRP Cabra ang barko ng China, ngunit nag-deploy ito ng long-range acoustic device. Ang naturang device ay may kakayahang maglabas ng high decibel sound. Delikado umano ito dahil maaaring makasira sa pandinig ng tao na pwedeng humantong sa pagkabingi.
Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, patuloy naman ang pag-radio challenge ng tauhan ng PCG laban sa illegal na presensya ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Paulit-ulit umanong iginigiit na lumalabag ang China sa Philippine Maritime Zones Act at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ininspeksyon na ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ang mga terminal ng bus para tiyaking ito'y ligtas at sumusunod sa mga regulasyon. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kamakailang nagsagawa ng inspeksyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa mga terminal ng bus sa Metro Manila upang matiyak na ligtas ang mga ito na bumiyahe araw-araw. Katuwang ng SAIC sa operasyon ng Philippine Coast Guard o PCG at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Iilan lamang sa mga bus na ininspeksyonan ay ang 5-star, Victory Liner at DLT Bico. Wala namang naging problema sa 5-star terminal dahil kumpleto ang ipinakita nitong dokumento at striktong sumusunod sa mga regulasyon ng LTFRB. Ngunit para naman sa Victory Liner at DLTB ay natuklasan ng mga otoridad na expired ang mga fire extinguisher at walang priority stickers sa mga upuan na dapat ay para sa mga persons with disabilities o PWDs. Nakita rin sa inspeksyon na hindi maayos ang pagkakalagay ng mga hazard gear na siyang delikado pagdating sa oras ng emergency. Agad namang umaksyon ang mga otoridad at hindi pinahintulutan ang operasyong bumiyahe hanggat hindi napapalitan ang mga unit. Pagbibigay diin ng SAIC at LTFRB, ang aksyon na ito ay para tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero maging sa mga driver at konduktor nito na araw-araw bumabiyahe. Anila prioridad ng ahensya ang seguridad ng publiko kaya't isinasagawa nito ang regular na inspeksyon sa mga terminal. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bukod sa pagbibigay ng libreng pagkain ay handog din ng DSWD Walang Gutom Kitchen ang pagbibigay ng nutrition education session sa mga kliyente nito. Ayon sa DSWD, ang session na ito ay nagbibigay kaalaman ukol sa tama at sapat na nutrisyon na kinakailangan ng isang tao para maging malusog. Naniniwala ang DSWD na ang pagbibigay kamalayan na ito sa mga kliyente ay daan para panatilihin nila ang masaganang pamumuhay na malaya sa anumang sakit. Pinag-aaralan na ng Department of Foreign Affairs o DFA ang posibleng epekto sa Pilipinas ng pagtigil ng Estados Unidos sa pagbibigay ng foreign assistance. Biyernes noong nakaraang linggo nang nag-issue ng stop work order ang US State Department. Ito ay bilang pagsunod sa mandato ni US President Donald Trump na 3 buwang pagtigil para busisiin kung naka-align ba ang mga alokasyon sa kanyang foreign policy. Para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, makakaapekto ang northeast monsoon sa kapuluan ng Luzon dahil dito maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang asahan sa Batanes at bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahihinang pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental bunsod ng easterlies. Gayun din sa natitirang bahagi ng bansa na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Habang shearline naman ang makakaapekto sa Eastern Visayas. Susunod sa News Force.
PRC aktibong tumugon sa tulong medikal na kinailangan sa Dinagyang Festival 2025. Olympian medalist Carlos Yulo Nesti Petesio nagbigay pugay sa ika-35 anibersaryo ng PSC. BI inaresto ang Chinese national bunsod ng Peking visa sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Pagkontrol ng NGCP sa transmission grid, pinagdududahan ng mga mambabatas kung saan ito umano ay may impluwensya ang mga dayuhang Tsino. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Simula noong taong 2009, walang maayos na system audit ang naisagawa sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ayon sa pagdinig sa Kamara. Base dito, ang audit noong taong 2020 ay hindi nakapagbigay ng katiyakan na ang sistema ng NGCP ay hindi maaaring kontrolin ng malayuan. Kinumpirma ni Energy Regulatory Commission o ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta na ang pag-atubili ng NGCP na magbigay ng buong access sa kanilang sistema ay naging sagabal sa mga nakaraang pagsisikap para sa audit. Dahil dito, naglunsad ang Kongreso ng Motu Proprio Inquiry upang suriin ang pagsunod ng NGCP sa kanilang prangkisa. Gayon din ang mga probisyon sa konstitusyon kaugnay ng dayuhang pagmamay-ari at pamamahala. Bagamat tila sumusunod ang NGCP sa 60-40 rule sa pagmamay-ari na 40% Chinese-owned at 60% Filipino-owned, inusisa ng mga mambabatas ang presensya ng mga Chinese national sa mahalagang posisyon ng pamamahala. Nakalista sa kanilang 2024 General Information Sheet si Xu Guangchao, isang Chinese national bilang chairman of the board at iba pang opisyal na Chino sa mga kritikal na posisyon. Dito hiniling ni Representative Jervil Luistro na ipakita ng NGCP ang shareholders agreement nito sa State Grid Corporation of China o SGCC at payagan ang inspeksyon ng system control facilities ng kumpanya. Dagdag pa niya, dapat ring ipatawag ang mga kinatawan ng NARI upang magpatotoo. Ayon kay Luistro, mahalagang patunayan ng NGCP na ang transmission grid ng bansa ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng mga Pilipino at hindi ng mga Chino. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nananawagan si AGA Party List Representative Nicanor Briones sa Pangulo na simulan na ang konseho kontra sa patuloy na kaso ng smuggling sa bansa at pagmamanipula ng presyo ng pangunahing bilihin matapos itong maisabatas noong nakaraang taon. Ang balita tunghayan kay Jade Buhoy. Gusto ko ipaabot sa ating presidente na kailangan magkaroon na ng National Council kung saan siya ang chairman nitong Anti-Agricultural Economic Sabotage Council. Dahil doon sa aming meeting, sa hearing ng Quinta Committee, mukhang ito ang kulang para talaga maimbestigahan yung malinaw na merong sabuatan, may kartel or hoarding ng bigas. Ito ang naging pahayag ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ukol sa kamakailang pagdinig sa Kongreso upang masugpo ang patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin maging ang sunod-sunod na kaso ng agricultural smuggling. Ayon sa kongresista, nasa 7 piso ang dapat ibaba ng lokal na bigas. Samantala, ang imported rice naman ay bumaba na ng higit $400 per metric tons na nararapat itong bumaba sa higit 6 na piso. Kaya naman mungkahi niya, kinakailangan ang nasabing konseho upang higpitan ang panukala sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa pagmamalabis ng mga smuggler at profiteer.
Ang pahayag na ito ay nakabase sa Chapter 6, Section 15 ng nasabing batas o ang Republic Act No. 12022 na bahagi ang iba't ibang kagawaran ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of Justice, Department of Finance, Department of Interior and Local Government, Department of Transportation, Department of Trade and Industry, Anti-Money Laundering Council, maging ang Philippine Competition Commission. Bagamat epektibo ang nasabing batas, pagsisiwalat ni Briones, ang hindi pa pagpapatupad ng konseho ay nagdudulot ng kawalan ng maayos na investigasyon sa bawat kasong nagaganap sa sektor ng pagsasaka at pakikipagkalakalan. Na ating pakikiusap sa ating mahal na Pangulo, sinabi natin doon sa mga agency ng DA, ng DTI, ng Department of Finance, ng NEDA, na kung pwede, sila yung mga miyembro ng National Council na ito, magrekomenda sila sa ating mahal na Pangulo. So, kailangan sila yung magrekomenda. Sila yung aming binubugbog. Bakit wala silang magawa ang kailangan, merong National Council na at may patupad, may enforce yung batas na ito. Dito nilinaw din niya na ang ani ay kakulangan sa operasyon ng kamakailang panghuhuli sa smuggled mackerel na lumabag sa sanitary clearance maging ang bilang at halaga ng produkto. Pagdidiin niya ang nasabing paglabag ay kinakailangang patawan ng kaso na maipapatupad lamang sa pagkakabuo ng konseho. Dapat mapailan ito ng kaso, dapat ito yung nakakulong na dahil non-bailable, lifetime imprisonment. So, hindi pa nga na-convene yung National Council. Kaya kailangan na para masampulan to. Sa kabila nito, umaasa si Briones sa Pangulo na aaksyonan nito ang ninanais na pagpapatupad ng konseho. Aniya, hindi lamang para sugpuin ang kaso ng smuggling at profiteering sa bansa, kundi para rin sa kabuhayan ng mga magsasaka at kapakanan ng mga consumer. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Humarap sa isang press conference ang misis ng kamakailang na arestong hinihinalang nag-eespiya umano sa pamahalaan. Naging emotional. Sorry na. Humarap sa isang press conference ang misis ng kamakailang na arestong hinihinalang nag-eespiya umano sa pamahalaan. Naging emosyonal siya habang ginigiit na inosente ang kanyang asawa. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Mahigit isang linggo matapos maaresto ang isang pinaghihinalaang espiyang Chinese, dinepensahan siya ng kanyang asawa sa isang press con sa Quezon City. Naging emosyonal ang kanyang misis habang nililinaw ang ilang mga espekulasyon sa kanyang asawa. Isa lang po ang masasabi po, hindi po spicy ching po. Matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Wala pong kasalanan yung asawa ko, yung anak ko po. Linahanap po yung daddy niya. Sana po matulungan niyo po akong palabasin yung Pagigit niya, kumpiyansa siyang inosente ang kanyang asawang Chinese dahil 10 taon na silang kasal. January 20 nang arestuhin si Deng Yuan King matapos na makitaan ng mga high-tech equipment sa kanyang kotse. Ayon sa mga otoridad, kaya umano nitong gumawa ng 3D picture ng isang establishmento kahit hindi na pumapasok dito. Kaya naman suspetsya ng mga otoridad ay posibleng nag-eespiya siya sa mga base militar at mga gusali ng pamahalaan, kaya naman kalaunan ay kinasuhan ito ng espionage. Ngunit depensa ng kanyang asawa, ang ginagawa ni Deng ay parte ng kanyang trabaho sa isang manufacturer ng self-driving car. Yun po yung nagsasurvey po daw sila ng daan para po dun sa self-driving car. China, ganun din po sa China yung sasakyan mo uuwi na lang mag-isa nang walang driver. Ayon sa Bureau of Immigration, 2015 nang magsimulang maglabas-pasok ng bansa ang akusadong Chinese na siya namang kinumpirma ng kanyang asawa. Samantala, dinepensa naman ng Embahada ng China ang naturang Chinese. Ayon sa kanilang inilabas na pahayag, walang basihan ang aligasyon laban kay Deng. Nakatakda namang magkaroon ng consular visit
para bigyan ng assistance ang akusado. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Ayon sa AFP, magiging malawak ang kanilang pagbusisi at pagtatagpi-tagpi ng mga impormasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muli pong nakita ang presensya ng Philippine Red Cross o PRC sa Dinagyang Festival nitong taon sa Iloilo City. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa 4,000 hanggang 5,000 individual na nakisaya sa Dinagyang Festival 2025 ay naroon din ang mga kawani at volunteers ng Philippine Red Cross o PRC para tumugon sa tulong medikal. Base sa uling datos na ibinahagi ng PRC, nasa 114 na pasyente ang tinugunan nito, kung saan ang 33 rito ay minor cases at isang major case. Samantala ay sinugod naman ang isa sa St. Paul's Hospital. Binubuo ang Iloilo chapter ng PRC ng Emergency Medical Unit Teams, Welfare Teams, Roving Teams, Reporting Officers, mahigit 100 manpower at mga bantay sa first aid stations. Mayroon din itong sariling ambulansya para mabilis na maihatid sa ospital ang sinumang kinakailangan ng agarang medikal na atensyon. Tiniyak naman ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon na handa at aktibong tutugon ang Red Cross sa anumang sakuna, kalamidad, pista at iba pang kaganapan sa bansa. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa NAIA Terminal 1 ang isang 23 anyos na Chino na si Li Xuanjun dahil sa Inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa NAIA Terminal 1 ang isang 23 anyos na Chino na si Li Xuanjun dahil sa paggamit ng pekeng working visa noong ika-22 ng Enero. Natuklasan sa Automated Derogatory Check System na si Li ay may kasong nakabinbin kaugnay ng pagkuha ng visa mula sa isang pekeng kumpanya. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nakatakdang ipa-deport si Li at hindi napapayagang makapasok muli sa bansa. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa publiko sa paglaganap ng loan scam sa social media at text messages. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, nag-aalok ng too good to be true na pautang ang mga scammers. Nananawagan ito sa publiko na huwag pipindutin ang link na nasa message dahil hindi nagpapadala ng link ang mga bangko sa text o email. Inabisuhan ni Ramos ang publiko na direktang kumontak sa mga bangko o lehitimong lending institution kapag mag-a-apply ng loan. Para sa higit 3 dekadang serbisyo at suporta ng PSC sa larangan ng palakasan sa bansa, ilang Olympians at Paralympians ang dumalo at nagpahatid ng pasasalamat sa komisyon sa kamakailang anibersaryo nito sa Pasay City. Narito ang ulat ni Princess Castro. Nagbigay pugay sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo at double Olympic medalist Nesty Petesio para sa ika-35 taong anibersaryo ng Philippine Sports Commission o PSC nitong weekend. Kapwa nagpasalamat ang dalawang kampiyon sa PSC para sa lahat ng suporta nito, hindi lamang sa kanila kundi para sa kapwa-atleta na lumahok sa Olympics, local at international events noong 2024. Bukod sa dalawang Olympians ay dumalo rin sa kaganapan ng Paralympics 2024 team na kapwa lumahok sa nagdaang quadrennial event na ginanap sa Paris. Ang selebrasyon ay may temang Limitless, a celebration of 35 years of service for the Filipino athletes na ginanap sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City.
Ang naturang event ay sumisimbolo sa tagumpay ng larong pampalakasan sa bansa, gayon din ng Filipino athletes. Gumawa rin ng okasyong ito ng makabuluhang pagsisikap sa pagkilala sa mga atleta para sa kanilang kahusayan, mga kasosyo sa publiko at pribadong sektor at mga empleyado para sa patuloy na serbisyo sa Philippine sports. Samantala, tiniyak naman ni PSC Chairman Richard Bachman na sa kabila ng tagumpay, magpapatuloy ang mga programa at proyekto ng PSC upang maabot at mabigyang pansin ang bawat Pilipinong nangangarap na maging susunod na kampyon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isang malungkot na balita po, pumanaw na ang veteranang aktres at ang tinaguriang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero nitong Sabado sa edad na 71. Bumuhos ang pagpupugay at pagdadalamhati sa pagkawala ng yumaong aktres na nagsilbi sa industriya ng halos 7 dekada. Ilan sa mga palabas nito ay ang Magnifico, Tanging Yaman, Dalagang Ilocana na nagbigay sa kanya ng FAMAS Best Actress Recognition at ang huli nitong pelikula na Rainbow Sunset kung saan naiuwi nito ang MMFF 2018 Best Actress. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, ikalawang kaso ng Mpox muling naitala sa Baguio City. Barko ng PCG muling hinaras ng China Coast Guard. DFA pinag-aaralan na ang posibleng epekto ng pagsuspinde ng foreign assistance mula Estados Unidos. NGCP siniyasat ng Kongreso ukol sa pagkontrol ng transmission grid. Misis ng umano'y espiyang Chinese, iginiit na inosente ang kanyang asawa. CICC nagbabala sa publiko sa paglaganap ng loan scam. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.